Pag-uusapan natin, pwede bang baguhin ng implementing rules ang mismong batas, lalo na pagdating sa tax incentives? Ito ang mabilis na pagbubuod sa kaso ng Subic Bay Freeport Chamber of Commerce Inc. versus Department of Finance, GR number 26616. Mag-subscribe ka na kung gusto mong laging updated sa Philippine jurisprudence. Okay, so itong kaso, tungkol to sa pagkukwestiyon ng mga negosyo dyan sa Subic Bay Freeport Zone. Inalmahan nila yung mga alituntunin ng Department of Finance, yung DOF, at saka ng BIR. Bakit? Kasi sabi nila, mali raw yung pagpapatupad ng mga ahensyang to sa tax incentives. Specifically yung VAT zero rating na galing sa CREATE Act. Importante to kasi apektado niya kung paano binubuwisan yung mga local na bilihin ng mga kumpanya sa loob ng Special Economic Zones. Ito yung tatlong importanteng punto na dapat niyong tandaan. Una, ang issue, yung Subic Bay Freeport Chamber of Commerce, SBFCC for short, na kumakatawan sa mga Domestic Market Enterprise or DME, yun yung mga negosyong local ang market, tumutol sila sa implementing rules and regulations ng CREATE Act at ilang utos ng BIR. Kasi raw, nilimitahan ng mga rules na to yung VAT zero rating sa local purchases para lang sa mga Registered Export Enterprise or REEs. Paano naman daw yung mga DMEs na tulad nila? Kahit nasa Freeport Zone, sabi nila, labag to sa CREATE Act. Ikalawa, ang desisyon. Okay, pinabura ng Korte Suprema ang SBFCC. Dineklara nilang void, walang bisa, yung mga specific parts ng IRR at BIR issuances na nag-aalis sa mga DME sa VAT zero rating. Simple lang yung paliwanag ng Korte. Kongreso lang ang pwedeng magbigay o magtanggal ng tax exemption. Yung ginawa ng DOF at BIR, lampas sa kapangyarihan nila, yun yung tinatawag na ultra-virus, at labag pa sa separation of powers. Hindi raw pwedeng baguhin ng IRR yung batas mismo. Ikatlo, ang doktrina at epekto. Pinapatibay ng kasong to yung separation of powers at yung limitasyon ng paggawa ng rules ng mga ahensya. Hindi pwedeng lumampas o sumalungat ang IRR sa sinasabi ng batas. So, ang resulta, parehong REEs at DMEs na rehistrado at nasa loob ng economic or Freeport zones, may karapatan sa VAT zero rating sa local purchases nila, goods and services, na direct at exclusive na gamit sa registered operations nila, ayon sa CREATE Act. Ano kaya ang epekto nito sa ibang economic zones? Sa madaling salita, hindi talaga pwedeng daigin ng implementing rules ang mismong batas, lalo na kung tax exemption ang usapan. Para updated ka pa sa mga ganitong kaso, huwag kalimutang mag-subscribe